Hello partners! Welcome ulit sa ating next video about supplemental budget. So ngayon naman po pag-usapan naman natin yung source of funds and appropriations. So dito malalaman po natin kung saan galing yung fund, ano yung source, at kung ano na po yung ating pagkakagastusan or yung ating appropriations na paglalaanan natin ng budget. So ito po yung form, no? So makikita natin Barangay Budget Preparation form number 455. So ilalagay lang po, lagyan ng barangay, kung ano barangay, municipality, province, or kung city, nasa city po kayo, no? Supplemental budget number. So sabi ko nga po, ang ilalagay po natin dito kay supplemental budget number kung pang ilang supplemental na po ninyo within a year, sa loob po ng isang taon. For example, pangalawang supplemental nyo na po sa loob ng isang taon, so ilalagay nyo po supplemental budget number 2, then kung anong fiscal year po siya, kung anong year po yung present na ginagawa nyo yung supplemental. Now, punta po tayo dito sa unang dalawang table kasi yan. Ang unang table dito is yung source of funds. Saan po ba galing? So kung maalala nyo yung unang video po natin dito, nakalagay po doon yung source of funding source, no? So same lang po ito. Kung ano po yung nakalagay doon sa ating form number 1, yung unang form po natin, halos ganito lang din po ang ilalagay natin. So nakalagay nga po, no? Source of fund, unappropriated surplus for the calendar year, kung anong calendar year po yan. Then yung amount, no? Then dito po sa baba nakalagay amount available for appropriations. So ibig sabihin once na nakalagay yan dyan, available po yan for appropriations. Then ito po ay gagawin din ni Barangay Treasurer, no? So, may nakalagay pong certification. We certify that the correctness or reasonableness of the above statement of funds available for appropriations. So sini-certify ni Barangay Treasurer na yung amount na to is available po siya para para ma-supplement na budget. Okay? Then naka-sign din po si CCA or si Chairman Committee on Appropriation. Then kailangan po ito ipapasign natin sa ating municipal accountant, no? After na-accomplish po natin to, kailangan po natin ipasign sa ating municipal accountant sa ating municipal office. Okay? Then sa second table, dito naman po nakalagay yung appropriations o kung saan po ba natin ilalagay yung ating budget, yung ating supplemental budget. So in this example, so nakalagay po siya dito, unang column po, no? AO number. So ang barangay ko po kasi, ang Sangguniang Barangay, once na gumawa ng isang supplemental budget, no? Ito po ay supplemental po, hindi lang po siya realign. So kailangan po ito ng ordinance at saka resolution. So dito nakalagay po dapat kung anong ordinance po yung ginawa ng ating Sangguniang Barangay. Ano po yung ordinance number. Then ano po yung date kung kailan po ginawa yung ating ordinance. No? Then sa second column, yung office or objects of expenditures. Ano po ba yung pagkakagastusan? Sa example po na to, yung unang 70,000 ay gagamitin sa seminar and trainings, no? Then yung another 30,000 ay gagamitin sa supplies and materials. Then classification, ito po MOOE or sa maintenance and other operating expenses, same as dito sa supplies and materials, MOO din po to, no? 70,000 and 30,000. Kaya po yung ating source na 100,000 is ubos siya, mauubos. No? So, kung mapapansin po ninyo, may nakalagay po rito, total appropriations, then unappropriated balance. Kasi pwede po mangyari, halimbawa, ang kailangan nyo lang po ay 70,000, kunwari sa seminar and training. Then, hindi nyo na po kailangan tong supplies and materials. So, ibig sabihin, 70,000 lang yung kailangan nyong i-supplement, may magiging remaining kayo rito na 30,000 as unappropriated balance, which pwede nyo naman po yan i-supplement next time as ang magiging source naman po natin nito ay
hindi po siya unappropriated surplus. Ang magiging source nyo na po the next time na mag-supplement ulit kayo doon sa 30,000 na remaining niya is unappropriated balance na lang po siya. Hindi na siya unappropriated surplus, kundi ang ilalagay nyo naman po ay unappropriated balance from supplemental budget number. Kung anong supplemental budget number, kunyari 2 itong yung nakaraan 2, no? So pag nag-supplement ulit kayo ng susunod para doon sa 30,000, so ang ilalagay nyo na po dito sa source, unappropriated balance from supplemental budget number 2, no? So ang ginagawa nyo na po, for example, ay yung supplemental budget number 3 para nga po doon sa remaining na 30,000, for example lang. So yun. So dito po sa baba mayroon panibagong certification, no? We certify that the above supplemental budget was approved by the Sangguniang Barangay in session on. Kailan po kayo nagkaroon ng session? Kaya nga po magkakaroon kayo ng ordinance, magkakaroon kayo ng resolution, no, about sa supplemental na to. So ilalagay nyo po dyan kung kailan kayo nagkaroon ng session at kung ano yung ordinance number, series of, kung anong year. Okay? Prepared by and submitted by barangay secretary. So ito naman po, si barangay secretary naman po nito ang magpe-prepare. Pero pinagsama na po siya sa isang form. So magtutulong lang naman po dyan ang secretary at saka treasurer. Then attested by po ng barangay. So yun, malinaw po tayo dyan sa ating supplement, sa ating source of fund at saka yung sa appropriation, no? Dalawang table. So pinapakita dyan yung source of fund at saka yung appropriation. So partners, tapos na po tayo sa ating second form para sa ating supplemental budget. Next video, pang third form po natin, no? So maraming salamat po and God bless.